sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Oras, Pilipinas, 6 na minuto, makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Araw po tayo ng Lunes, 8 sa buwan ng Hunyo. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programa Rapido Hataw Balita. At narito nating headlines. 8 na napaulat na patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ilang mga gusali establishmento nasira sa malakas na lindol sa Mindanao. Halos 200 aftershocks naitala matapos ang magnitude 7.8 na pagyanig sa Sarangani. Operasyon ng Jensen Airport at biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Davao Occidental suspendido muna. 18 maleta boys posibleng madagdagan pa ayon kay NBI Director Batibag. Mahigit sa 150 opisyal ng gobyerno na tumanggap ng kickbacks mula sa flood control projects papangalanan na ni Curly Vizcaya. At alegasyon laban kay Senador Legarda na sinasabing nabigyan din ng maleta binawi. Baluhong travel or pagbiyahe ni Health Secretary Herbosa at iba pang opisyal ng DOH pinaiimbestigahan sa Ombudsman. Punong barangay patay sa aksidente sa Baybay City sa lalawigan ng Leyte. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. 8 na napaulat na patay matapos yanigin ng malakas na lindol ang Mindanao kaninang umaga. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo, bukod sa Soxargen, may reported casualty din mula sa Region 11. 3 rito ang galing sa Davao Occidental, 3 mula sa General Santos at 2 mula sa South Cotabato. Patuloy din ang validation sa mga pinsala sa Paliparan at Tapore sa General Santos City, maliban pa sa mga gumuhong establishmento at gusali na mga paaralan. Kasabay ng pagsisimula ng klase para sa taong 2026 at 2027, niyanig nga ng magnitude 7.8 na lindol ang bahagi ng Sarangani na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Napasigaw at iyak na lamang ang mga estudyante, guro at staff sa Mahayahay Elementary School sa bayan ng Malita sa Davao Occidental nang umuga ang lupa sa gitna ng kanilang flag ceremony. Gayunpaman, wala naman napaulat na nasugatang mag-aaral o staff sa naturang eskwelahan. Samantala,
Gumuho ang gusali ng Matanao National High School sa Davao del Sur dahil sa malakas na pagyanig, pero ayon sa eskwelahan, nakaligtas ang lahat ng estudyante, guro at mga magulang mula sa naturang kalamidad. Sinuspindi na ni Pangulong Marcos ang klase sa lahat ng antas sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Pansamantalang sinuspindi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng General Santos Airport kasunod ng malakas na lindol at tsunami warning sa Mindanao. Sa ipinalabas na statement ng CAAP, ipinatutupad din ang Notice to Airmen o NOTAM simula alas 8:45 kaninang umaga, natatagal hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Pagpapatuloy ang assessment sa air navigation facilities, equipment at operational capabilities upang masiguro ang ligtas na operasyon ng paliparan. Inaabisuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline company para sa status ng kanilang biyahe. 12 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Standby Marinlet Narciso. Agad na pinakilos ni Pangulong Marcos ang lahat ng kaukulangan siya ng pamahalaan kasunod ng malakas na pagyanig sa Sarangani at sa ibang panig na Mindanao. Ayon sa Presidente, nakatutok ang Office of Civil Defense at ang NDRRMC sa pagtugon sa sakuna at pagsubaybay sa mga apektadong lugar. Inatasan na din anya ang DSWD na magbigay na relief goods at tiyaking handa at operational ang mga evacuation center. Habang naka-standby ang DPWH para i-assess ang pinsala sa mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura at para linisin din ang mga daan, magsagawa ng rescue at relief operations. Iniutos din ng Presidente ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar until further notice. Siniguro ng Presidente na kumikilos ang national government at hindi pa babayaan ang mga naapektuhan ng matinding sakuna or kalamidad. Sa kaugnay pa rin balita, nagtaas na ng full at red alert ang Operation Center ng Office of Civil Defense maging ang National Interagency Coordinating Council matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa direktiba ni Pangulong Marcos at Defense Secretary Gibo Chidoro, magtutungo sa General Santos ang mga opisyal ng DND at OCD para pangunahan ang inspeksyon. Kabilang sa mga inihanda na ay mga response team mula sa national government. Batay sa inisyal na pagtaya, 4 na riyon ang pinaka-apektado ng lindol sa Region 12 o sa Soxargen. Kasama na ang Davao Region, Region 11, Region 9 o sa Zamboanga Peninsula at maging ang ibang bahagi ng Bangsamoro Region. Sa ibang balita naman, binawi ng 2 sa 18 bagmen ni Zaldico ang kanilang payag na tumanggap din ng baletang naglalaman ng pera si Senador Loren Legarda. Ayon sa kanilang abogado na si Atty. Levito Baligod, inamin ng mga bagmen na nagkamali sila sa pagdawit kay Legarda na tumanggap ng baleta. Batay niya sa salaysay ng mga bagmen, si Zaldico lamang ang pumasok sa loob ng compound at wala umano silang nakitang maleta na ipinasok sa loob ng bahay ni Legarda. Sabi ni Baligod, pinakiusapan niya si Mike Defensor na ibigay ang nilagdaang apidabit ng 2 bagmen kay Legarda. Anya nasa senadora na ang desisyon kung kakasuhan niya ng perjury ang 2 bagmen ni Zaldico. Papangalanan ng kontratistang si Curly Discaya
ang mahigit 150 pang opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga kongresista na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa flood control projects. Sa pahayag ni Diskaya sa eksklusibong nakuha ng DZRH News, nagbanta siyang baka patuloy na madulas pa ang bibig niya sa pagsasabi ng katotohanan. Name sa Mr. Curly Diskaya, huwag mo nang patagalin, ha? Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, kahit harangin ka ng sibat, ika nga, wala kang ibang dapat gawin kundi ibunyag kung sino-sino talaga ang nakinabang sa malaking kalokohan na kinasasangkutan mo din. Galit niyang tinawag na manggagamit at buhayang walang kabusugan ng mga politiko na nakinabang sa kanila. Siyam na buwan niya siyang ikinulong sa Senado upang busalan ang kanyang bibig at pigilan magsabi ng buong katotohanan. At labas tayo ng ating impilan sa oras na alas 2:17 ng hapon. Ngayon pong araw ng Lunes, napakaraming ganap. Ikawalo tayo sa buwan ng Hunyo. Pangulong Marcos hindi muna pupunta sa Mindanao para hindi makaabala sa response teams matapos ang malakas na lindol sa Rion. Ibalita mo yan, RH number 14, Maringlet Narciso. Maringlet. Romel, hindi makikipagsabayan si Pangulong Bongbong Marcos sa response teams sa kasagsagan ng pagtugon sa epekto ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Kaya ayon sa Malacanang, hindi muna pupunta ang Pangulo sa rehiyon habang abala ang mga ahensya ng pamahalaan sa disaster response. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ayaw kasi ni Pangulong Marcos na malipat sa kanyang atensyon ng mga lokal na pamahalaan at security forces, imbes na ang tinututukan lang ay ang pangailangan ng mga apektadong residente. Ayon kay Castro, nais ng presidente na buo ang focus ng mga otoridad sa mga biktima ng sakuna. Pakinggan natin si Jose Castro. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Lep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 18 tinaguriang Baleta Boys sa posibleng madagdagan pa ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Ang detalye, balita mo yan, RH number 28, Paring Raymond at Paas. Paring Raymond. Paring Romel, patuloy ang recruitment na ginagawa ng grupo ni na Attorney Levito Baligod upang madagdagan pa ang 18 mga tinawag na Maleta Boys na nagsilbing dating bodyguard ni dating Congressman Saldico. Sa meeting ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Erwin Tulfo, sinabi ni Attorney Melvin Matibag na may 6 pang kinausap si Attorney Baligod upang sumama sa kanila. Personal umunong pinuntahan ni Attorney Baligod ang mga ito sa Isabela, Tuguegarao City, Cagayan. Sabi ni Matibag, may nakuha pa silang recording na pag-uusap at nagtatawaran pa kung magkano ang ibibigay. Hindi nga lang nila maaring gamitin at ipresenta ang recording dahil sa paglabag sa batas. Narito si NBI Director Melvin Matibag. Katunayan, hindi lang nga po ang aming pong findings, hindi lang po 18 yung kanilang kinakausap. 26 po dapat yan eh. 24, may 6 pa po. Kung makita nyo po, may mga lumabas dun sa social media, namin ang nilabas, may kinakausap na additional na 6 para magiging 24. Tapos ang nangyari po niyan, na-record pa nga na para nagtatawaran pa ng presyo kung ano yung ibibigay. Meron po kaming recording noon. Nakuha rin po namin sa aming monitoring ng aming CCD, yung pong aming Cybercrime Division, nandoon po. Meron din po mga report na pumasok sa amin na malalayong lugar, mga taga Isabela, taga Tuguegarao, pinupuntahan pa ni Attorney Baligod para kumbinsihin.
bago magtanghali ay sinuspindi naman ni Senador Erwin Tulfo ang meeting ng Senate Blue Ribbon Committee dahil hindi naman sumipot ang 18 bodyguards bagamat nasa Senado lamang sila. Sabi ni Tulfo, pagpapakita ito ng kanilang pakiisa sa mga kababayan nating biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Nagkausap na ng mga miyembro ng bagong majority at plano nilang personal na magtutungo doon upang tulungan at alamin ang pangailangan ng mga biktima. Narito naman si Senador Erwin Tulfo. We sympathize with the victims of the earthquake in Mindanao. Kaya po, dalawang bagay, tatapusin na po muna natin. We suspend this meeting bilang paggalang po sa mga biktima po ng matinding lindol ngayon dyan po sa Mindanao. At nakausap ko po ang ating acting Senate President na anytime po ay pupunta po ang mga miyembro ng majority bloc para marinig at makita po ang pangangailangan ng mga biktima po ng ikang lindol. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Nagpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Paring Raymond. Yes, paring Robert. Paring Raymond, para lang sa paglilinaw ng lahat, ano pa talaga ang tunay na dahilan? Bakit hindi dumalo sa pagdinig yung 18 bagmen ni Zaldico, gayong nasa loob na sila ng Senate building? Ang pangunahin nilang dahilan, paring Romel, hindi nila kinikilala ang leadership ng Blue Ribbon Committee under Senador Erwin Tulfo. Dahil ang tinikilala nila ay si Senador Pia Cayetano. Pangalawa, yung Senate leadership, ang tinikilala nila ay si na bilang Senate President ay si Senador Alan Peter Cayetano. Maliban pa dyan, paring Romel, ang sinasabi ni Atty. Levito Baligod, questionable sa kanila ang pamumuno ni Senator Erwin Tulfo doon sa komite dahil nauna na siyang nabanggit na umano'y tumanggap ng maleta doon sa testimonya ng kanyang mga kliyente. So ano ang purpose? Bakit sila nagpunta sa Senado in the first place kung hindi naman sila sisipot? I mean sa hearing. Ang purpose daw nila ay magsumiti ng listahan sa opisina ni Senador Pia Cayetano as kinikilala kanilang chairperson ng Blue Ribbon dahil meron silang isinumiting mga pangalan na pwede pa daw maimbitahan at humarap doon sa kanilang hearing. Dagdag doon sa naging testimonya nung 18. So tumutugma doon sa sinasabi ni Attorney Melvin Matibag ng NBI na talagang may mga kinukumbinsi pa silang lumantad para suportahan yung 18. At naninindigan ang NBI sa kanilang bersyon na mukhang nagkakaroon ng suhulan para magsalita itong mga tinutukoy na personalidad na ito. Tama ba, paring Raymond? Kinumpirma ni Attorney Matibag, paring Romel, at meron nga siyang pakiusap kanina na kung sakaling makumbinsi nila yung isa sa mga partner nung 18 na 18 testigo ay kung maari isa lang daw siya sa executive session. So may ganun na pakiusap siya na kung sakasakali dahil siya daw yung magdedetalye hinggil doon sa usapan ng kung magkano ang dapat na ibigay dito sa bawat 18 na mga testigo. Sige, paring Raymond, at ang tabayanan natin, ika nga, ang magiging susunod na kabanata. Salamat, paring Raymond. By the way, banggitin ko din lang, paring Raymond, kanina ay nag-submit na yung House Secretary General ng kanilang sagot doon sa ito'y tugon doon sa isinumiting counter affidavit ni Vice President Sara Duterte nung nakaraan sa impeachment court naman ito, paring Rowan. Personal na nagtungo dito si Attorney Cheloy Garavil, ang Secretary General ng Kamara de Representantes, upang isumite yung kanilang tugon doon sa counter affidavit ng Vice President. At ang kanyang pinagsumitihan ay si Attorney Renato Bantog Jr. na siyang itinalagang Senate Secretary ng grupo
ni Senator Sherwin Gatchalian dahil ang kanilang kinikilala sa Kamara sa ngayon na bilang Senate President ay si Senador Gatchalian, paring Romel. Okay. Salamat, paring Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Atas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, paring Raymond. Samantala, magtungo naman tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Liderato ng Kamara, i-activate ang pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sana lahat ganyan na maring Manang Milky, ano? Medyo laylo muna tayo sa politika. Unahin sana natin ang pagtulong sa mga kababayan natin na napinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Manang Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Romel, nagpahayag na ng pakikidalamhati ang liderato ng Kamara sa mga biktima ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, kaya naman nagdaang liderato ng Kamara, agad nagmo-mobilize ng tulong sa maapektadong lugar. Kasama dito ang direktiba ng House Speaker Faustino D3 sa mga kongresista mula sa Mindanao na magbigay ng update sa sitwasyon sa kanilang mga lugar. Layunin nito na mabigyan ng tulong ang mga apektadong mamayan sa mga distritong nasasakupan ng ating mga mababatas. Sa inisyal na report, sinabi ni Luistro na isa sa malubhang na apektuhan ay ang distrito ni House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng South Cotabato. Narito si Batangas Representative Jervil Luistro. Past leaderships, no? And with the current leadership, tumutulong naman talaga ang House of Representatives sa kung sino man ang nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari, no? So, today is Monday, but I anticipate that the leadership will be initiating the help which we need to extend to the affected victims of this earthquake. I understand that part of the affected area is the district of our Senior Deputy Speaker, Dinand Hernandez. And of course, we want to express our sympathy and concern to the affected countrymen there in Mindanao. Sa panig naman ni Kabataan, Party List Representative Rene Co, nakalulungkot na nangyari ang malakas na lindol sa unang araw ng pasukan ng ating mga mag-aaral. Umaasa si Co ng koordinasyon ng mga local officials para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, maging ng mga guro sa pamagitan ng inspeksyon sa mga school building. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Samantala, halos 200 aftershocks na nakitala matapos ang malakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon sa PBOX, ibalita mo yan, RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, nasa kabuang 183 na ang bilang ng mga aftershocks na naitala matapos ang malakas na lindol na yumanig sa karagatang bahagi ng Sarangani sa Davao Occidental. Ito ay batay sa pinakahuling update na nilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ngayong hapon. Sabi ng PHIVOLCS, ang pinakamalakas na nai-record ay 6.7 magnitude habang 1.3 magnitude naman ang pinakamahina. Sa tala ng PHIVOLCS, siyam sa mga pagyanig ang naramdaman at 50 sa mga aftershocks na ito ang natukoy ang location o ang pagyanig na may sapat na datos at nailagay sa mapa o graph. Paliwanag ng PHIVOLCS, kalimitang nararamdaman ng mga aftershocks matapos ang malakas na lindol na maring magtagal ng ilang linggo o buwan. Dakong alas 7:37 kaninang umaga, nang yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang baybayin ng Sarangani kung saan 8 na ang naitatalang patay habang marami ang bumagsak na mga estruktura. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DepEd engineers sinusuri na ang school facilities matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ibalita mo yan, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel, aabot sa 6,224 na paaralan sa 5 rehiyon ang nakaramdam ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasabay pa man din ang opening ng school year 2026 to 2027. Sa datos ng Department of Education, apektado rito 2.2 milyong estudyante, 128,000 teachers at mga personnel ng kagawaran.
Bunsod ito ay ipinag-utos na ni DepEd Secretary Sani Angara ang pagsasagawa ng safety check at emergency support sa pamumuno ng mga i-deploy na structural engineers mula sa Central Office. Ora nang ipinasuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang klase sa Kamindanawan, bunsod ng kalamidad. Sabi ng DepEd, epektibo ito until further notice. Mismong si Angara ay nasa Cotabato City kaninang umaga para sana sa opening ng pasukan na mangyari ang lindol alas 7:37 ng umaga. Pero na lang, umaliban na lamang si lindol, itinituring pa rin naman ng Philippine National Police sa kanilang bahagi na generally peaceful sana itong pag-arangkada ng school year sa buong Pilipinas. Samantala, binabanggit na rin ng PNP, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melanchon Nartatis Jr. ang pagtataas ng heightened alert sa lahat ng police unit sa Mindanao. Epekto pa rin ng lindol. Kabilang sa mga atas ng Top Cap ay ang pagtulong ng PNP personnel sa isinasagawang rescue efforts at pagbabantay sa mga vital installation sa buong Kamindanawan. 8 na ang napapaulap na nasawi sa Davao Occidental, General Santos at South Cotabato, habang batay doon sa datos ng pulisya. 7 pa ang napapaulat ngayon na missing o nawawala at umabot na sa 134 na katao ang nasugatan. Ako si Edniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Philippine Coast Guard naka-heightened alert na din matapos ang malakas na lindol at tsunami warning sa Mindanao. Biyahe sa mga sasakyang pandagat sinuspindi. RH number 9, Tina Nolasco sa detalye. Tina. Romel, naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard o PCG. Kasunod ang inilabas sa tsunami warning nga ng PBOX ngayong araw kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Agad na ipinag-utos ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban sa lahat ng Coast Guard district stations at substations sa mga epektadong lugar na magpatupad ng precautionary measures. Ipaalam sa mga coastal community ang tsunami warning at makipag-ugnayan sa mga local government unit at iba pang kaugnay na ahensya ng gobyerno. Ang kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, naka-deploy na ang kanilang mga tauhan upang tumulong sa paglilikas sa mga residente sa mga delikadong baybayin ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi at Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Kaugnay nito, pansamantalang sinuspinde ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa pamamagitan ng Coast Guard Station Davao Occidental ang lahat ng operasyon ng mga sasakyang pandagat sa buong lalawigan. Samantala, 9 na estudyante naman ang sugatan at hinimatay sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur matapos nang yumanig ang nasabing lindol at agarang sinaklolohan ng PCG at dinala rin sa Marpe Hospital para sa agarang atensyong medikal. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kampo ni Senador Bato de la Rosa siguradong nasa bansa pa ang ICC wanted na mambabatas. Giselle Ricafort sa detalye. Giselle. Mula kay Romel, nasa Pilipinas pa umano si Senator Bato de la Rosa hanggang ngayon. Sa pagtatanong ng DZRH yung sinabi ni Atty. Israelito Torion, sigurado siya na nasa bansa pa yung kanyang kliyente. Mismong si De La Rosa daw yung nagsabi sa kanya na sa bansa lamang siya, batay na rin sa pag-uusap nila ng abogado bago ito tumaka sa Senado noong May 14. Pero ayon kay Torion, hindi niya alam yung eksaktong kinaroroonan ng ICC wanted senator o kung nasa Davao ba sa ngayon. Nang tanungin kung may balak bang sumuko si Bato, idiniin ng abogado na wala namang kaso yung senador sa lokal na korte na nindigan ng kampo na hindi nila kinikilala yung arrest warrant ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong Duterte administration. Nangako naman si Torion na haharapin nila yung anumang asunto kung may maghahain ng kaso sa lokal na korte laban sa senadora. Pakinggan natin si Atty. Israelito Torion. Giselle. Pakinggan natin na kay Romel yung bahagi ng ambush interview ng media sa abogado ni Senator Bato de la Rosa, si Atty. Israelito Torion. Giselle, wala. Babalikan na lang natin. Sige. Mamaya yan na kay Romel. Samantala ang sitwasyon dito sa Senado, tahimik na, no?
yung sitwasyon dito sa labas ng mataas na kapulungan at nakalabas na rin kanina yung 18 na maleta boy, yung mga nagpakilala na bagman umano ni dating Congressman Zaldico ng Bicol, kasama nila si Atty. Levi Baligod. Maging si Congressman o dating Congressman Mike Defensor, nakalabas na rin dito sa mataas na kapulungan. Mahigit 600 na mga pulis mula sa NCRPO yung sumusiguro sa seguridad dito sa labas ng Senado, na ngayon naman ay wala pang nagsasagawa anumang grupo ng anumang pagkilos o kilos protesta. Baka handa na yung panayam kay Atty. Israelito Torrio. Sigurado ako nasa Pilipinas. As to his whereabouts, I really do not have any idea except na nagkausap kami nung the night before he exited from the Senate. Sir, bakit sigurado ka na nandito pa siya? Yun ang sabi niya sa akin before na... Kailan yun, sir? Kailan yung before? Before siya nang exit. That is a decision that can only be decided by my client. Okay. Pero ngayon, ang sigurado nandito pa siya. I think nandito pa siya. So how sure are you, sir, na nandito pa siya? Sure as I'm standing here. Bakit naman sa susuko? Wala naman siyang kaso dito sa Pilipinas. Papailan mo siya ng kaso dito para okay. Wala akong sinabing huwag susuko. In the first place, wala naman siyang kaso dito. Papailan niya ng kaso dito sa Pilipinas. Harapin namin, promise. Ito si Giselle Ricaturas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby Miss Karen Oyong, standby Mr. Noche Kakas at standby Edwin Duque. Oras natin, alas 2:37 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng